Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Mapagpalang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Alleluia! Alleluia! Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Manalangin po tayo at magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Sa unang araw ng Sanlinggo, maagang nagpunta si Maria Magdalena habang madilim pa. Nang makita niyang tinanggal ang bato mula sa libingan, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus. May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay. Kaya lumabas si Pedro at ang isa pang alagad at pumunta sa libingan. Sabay na tumakbo ang dalawa. Ngunit mas mabilis tumakbo ang isa pang alagad kaysa kay Pedro at unang nakarating sa libingan. Pagkayukod niya ay nakita niyang naroroon ang mga telang lino, ngunit hindi siya pumasok. Dumating si Simon Pedro, nakasunod niya at pumasok siya sa libingan. Nakita niya na nakalatag ang mga telang lino at ang panyo namang nakatalukbong sa ulunan niya ay di nakalatag gaya ng mga telang lino kundi nakalulon sa mismong lugar nito. Pumasok noon ang isa pang alagad, ang unang nakarating sa libingan. Nakita niya at naniwala siya, sapagkat hindi pa nila alam ang kasulatan na kailangan niyang magbangon mula sa mga patay. Maligayang araw ng Pasko ng muling pagkabuhay, mga kapanalig. Walang sino man ang nakakaalam ng buong detalye ng muling pagkabuhay ni Jesus. Maging ang ating ebanghelyo ay walang ulat kung ano mismo ang naganap sa loob ng libingan. Ang unang balita pa nga tungkol sa kanyang muling pagkabuhay ay mula sa isang babae, si Maria Magdalena, na sa kultura ng mga Hudyo noong panahong iyon ay kapag galing sa isang babae ang balita, hindi ito itinuturing na kapani-paniwala. Tila napakaraming dahilan upang pagdudahan ang katotohanan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa katunayan, kahit sina Maria Magdalena at Pedro na malalapit na kaibigan ni Jesus ay hindi agad naisip na siya ay muling nabuhay. Bakit? Nakalimutan nila ang kanyang sinabi at pangako na siya nga ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Ngunit hindi lamang sila ang nakalimot. Madalas tayo din ay nakakalimot na ang Diyos nga ay buhay, lalo na sa mga panahong sunod-sunod ang pagsubok at suliranin ng buhay. Ano ba ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus para sa atin ngayon? Una, ito ay katibayan na hindi ang kamatayan ang may huling halakhak sa mundo, kundi ang muling pagkabuhay na biyaya ng Diyos sa atin. At pangalawa, nangangahulugan din ito na walang anumang kasamaan o suliranin sa mundo ang magtatagumpay laban sa atin, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na siyang sumasama at umaalalay sa atin. Panghawakan natin ang pangako at kasiguraduhang ito. Manalangin tayo. O Jesus na muling nabuhay, buhayin mo ang pag-asa ko sa iyo at patuloy mo akong samahan sa bawat pinagdaraanan ko sa aking buhay. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Sa iyong pagkabuhay muli, Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng bagong pag-asa at pinalalim ang aming pananampalataya. Panibaguhin mo kami upang masigasig naming maipalaganap ang mabuting balita ng may kagalakan at kapayapaan.
Amen. Alleluia. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.